Alam mo, yung paper yung ano lang. Hindi. Okay, so babasahin ko ulit habang binabasa ninyo ulit. Babasahin ko ulit. Nang malapit na sila sa Jerusalem, sabi sa Matthew 21:1-11, dumaan sila sa Bethphage sa bundok ng mga Olibo. Inutusan ni Jesus, yung bundok ng mga Olibo, yun yung ano, no? Bundok na kung saan maraming olive trees. Olive trees. Kung gumagamit tayo ng olive oil, yun. Mga taniman. So, inutusan ni Jesus ang dalawa sa kanyang mga alagad. Pumunta kayo sa susunod na nayon at makikita ninyo kaagad doon ang isang babaeng asno na nakatali kasama ang kanyang anak. So, yung asno, yun yung donkey. Yung parang maliit na kabayo. Okay? Kalagan ninyo ang mga iyon at dalhin sa akin. Kapag may nagtanong sa inyo, sabihin ninyong kailangan iyon ng Panginoon at ibibigay niya agad ang mga iyon sa inyo. Sa gayon, natupad ang sinabi ng propeta. Okay? Propeta Isaiah to. Sa lungsod ng nayon ng Zion ay ipahayag ninyo, tingnan mo, ang iyong hari ay dumarating. Siya ay mapagpakumbaba, masdan mo't siya ay nakasakay sa isang asno at sa isang biziro na anak ng asno. Si Karaya pala to. Lumakad nga ang mga alagad at ginawang iniutos ni Jesus. Dinala nila kay Jesus ang asno at ang biziro. So, at isinapin sa likod ng mga ito ang kanilang balabal at sumakay si Jesus. Maraming naglatag ng kanilang balabal sa daan. Mayroon namang pumutol ng mga sanga ng kahoy at ito'y inilatag sa daan. Nagsisigawan ng mga taong nauna at sumusunod sa kanya. Sigaw nila, purihin ang anak ni David. Pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon, purihin ang Diyos. Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. Sino kaya ito? Tanong nila. Si Jesus, ang propetang taga Nazareth sa Galilea. Sagot ng karamihan. So sa ngayon, bago ko kayo tanungin, no, later, kung ano yung lesson na nakuha niyo dyan, habang binabasa ninyo. Ano ba yung pinagdiriwang ng buong ng mga Kristiyano sa panahon na ito? Kuan. Pag sinabi natin Kristiyano, lahat na yan, Katoliko, hindi Iglesia ni Cristo. Katoliko, Protestante, Evangelical, Pentecostal, basta mga Kristiyano. Ano ba yung pinagdiriwang sa ngayon? Base dito sa binasa natin. Sige nga. Ano? Ikaw kuan. Sa akin kuan, palaypay ba yun? Yung ano yun, yung di ba? Palaspas. Di pa di ba Palaspas. Araw ng palaspas ngayon. Araw ng palaspas. Araw ng palaspas ba ngayon? Nakalimutan Palaspas na. Araw na to. ng palaspas. Sa Biyernes, Biyernes Santo na. Biyernes Santo. At sa Linggo, Easter Sunday. Kaya Easter Sunday, maaga tayo dapat. Palaypay. Palaspas. Palaspas. Muling pagkabuhay sa Linggo, no, ng Panginoon. So, para sa atin, special day yan. No? So, kumbaga, Easter, parang sabi ng iba, yan daw yung para dapat na Pasko ng Trabaho Kristiyan. kasi sis. Kaya magawa ka ng time sa Okay. Panginoon, linggo. So, araw ng palaspas ngayon. Bakit ba araw ng palaspas ngayon? Bakit? Bakit ang araw ng palaspas? Bakit araw ng palaspas ngayon? So, ano ba yung nabasa natin? At bakit palaspas? Kasi yun na nga. Pinagpala na dumating ang pangalan ng Panginoon Diyos. Ang Panginoon. Okay. Sigaw. Ano ba yung title? Matagumpay sa pagpasok sa Okay, Jerusalem. matagumpay na pagpasok sa Jerusalem. Sino ba yung pumasok sa Jerusalem sa kwento?
ang Panginoong Jesus. Jesus. Si Okay? Jesus ang propetang taga Nazaret. So, pumasok siya sa Jerusalem kasi eto na, mula sa araw na to, linggo, hanggang sa susunod na linggo ulit, yun yung pinaka-Holy Week. Okay? Banal na linggo. So, ipinagdiriwang natin ito, inaalala natin kasi dito natin makikita na freely ang Panginoon nakapasok sa Jerusalem. No? Para nang sa ganon, maging matagumpay no, yung kanyang pag-aalay ng kanyang buhay sa mga susunod na araw. Okay? So, meron akong napakinggan no, sa podcast. Ewan ko kung bias yung, kasi matalino naman, graduate siya ng pinakamataas na kurso. No? Ang sabi niya ganon, kasi maraming mga interpretation dito. No? Lalong-lalo na, yung pagsakay ng Panginoon doon sa Asno. bisiro Abisi. o sa asno, no? Maliit na kabayo yun, donkey sa English. Bakit daw hindi sa kabayo? O bakit hindi sa malaking mas malaki sa asno, no? Sabihin natin sa kamelyo, mas malaki. O sa kabayo. Kasi ang sabi ng ibang mga nag-interpret, kaya raw ginamit ng Panginoong Jesus yung asno, yung donkey, it symbolizes humility. Okay? Takong baba. O, kasi nga yung donkey, Maliit niya. hindi naman yan lumalaban basta-basta. Okay? Kumbaga, pagdating sa labanan ng mga hayop, hindi mo yan maasahan kasi donkey, maliit na. Kumbaga sa aso, merong malalaking aso, di ba? Ano bang asong malalaki? German dog. German Shepherd, Pitbull, Husky, malalaki yan eh. Askal. So, kumbaga sa aso, etong asno, parang ano lang siya. Sabihin na natin, dachshund. Gaano ba kalaki yung dachshund? Maliliit. Poodle. Maliliit, yung mababait na aso na maliliit. Ayun. Parang ganon. Ang sinakyan ng Panginoon, maliit lang. Okay? So, ang sabi ng iba, madalas ko rin itong narinig dati sa mga pastor, na kaya raw yun ang ginamit ng Panginoon, nagsisimbolo daw yun ng pagpapakumbaba, kumbaga, hindi siya warrior lord, no? Kasi kung sa kabayo nga naman, ano ba yung kahalagahan ng kabayo? It symbolizes warrior, no, style. Kasi ang kabayo, kalimitan, ginagamit siya ng mga unang panahon, ancient times. Lalo-lalo ng mga Romano, Mongolia, okay, yung nagkaroon ng Mongolian Empire. So, ang ginamit nila talaga sa kanilang pakikipagdigma, kabayo. So, it symbolizes war and strength, no, yung kabayo. So, yung donkey, it symbolizes humility raw, and hindi naman weakness, no? Kumbaga, yun, humility. Pero sa narinig kong podcast, babae yung nag-interpret nito. Hindi naman daw talaga dapat na i-interpret ito as humility, yung pagsakay ng Panginoon sa donkey. Kasi, you just imagine, no? Ang Panginoon lang ang nakasakay sa donkey. Tapos lahat ng tao naglalakad lang. So, if it symbolizes humility, di sana naglakad na rin siya. Nauna sa mga tao. Kasi kung humility ang pag-uusapan, yung mga tao nga naglalakad lang. Ang Panginoon lang ang nakasakay sa asno o sa donkey, di ba? So, may punto rin siya at may punto rin yung ibang mga nag-interpret, no? Mga pastor, lalo na. So, ang sa akin naman, it doesn't matter no, kung sumakay siya sa asno o sa donkey o naglakad lang. Ang pinakamahalaga rito, yung matagumpay na pagpasok sa Jerusalem. Kasi, bakit sinabi nating matagumpay? Unang-una,
marami nang tumutuligsa sa kanya ng mga panahon na ito. Marami nang ayaw sa kanya ng mga otoridad, no? Mga religious authorities, mga pariseyo, na mga makapangyarihan noon. Okay? Kahit na siguro mga Romano, no? Medyo ayaw na rin sa kanya. So, yung pagpasok niya sa Jerusalem na walang hadlang, walang humarang, at walang kung anumang mga senyales na itataboy siya, hindi nangyari yon. Okay? Kung tutusin, yung pagsakay niya sa donkey lang kung merong mga tumutulig sa kanya, pwede naman siyang itulak basta-basta. O harangin, no? Pero hindi siya inarang. Walang anumang problema, no? Nung nakapasok siya sa Jerusalem. So, signifying na yung paglalaan, no? Pagbibigay ng Panginoon ng kanyang buhay sa atin ay magiging matagumpay rin. Di ba? So, yun etong mga pangyayari na ito ay kaakibat doon sa prophecy o propesya na kung saan yung pagpasok ng Panginoon doon sa Jerusalem at panimula, no, ng Holy Week na tinatawag, pagpapakita rin ng kanyang pagiging hari. Okay? Hari in the sense na magiging hari siya sa buhay ng mga tao spiritually. Okay? Sa panahon na ito, hindi naman natin masasabi na magiging hari siya o warrior king. Diba? Karamihan naman, pag sinabi mong term na hari, karamihan dyan, mga warrior kings. Mga tulad ng hari ng iba't ibang bansa noong unang panahon. No? Dito, kinumpara siya sa mga hari, pero maghahari siya sa buhay ng mga tao spiritually. So, ganun. Sabi sa verse 6, lumakad nga ang mga alagad at ginawang inuutos ni Jesus. Ito yung utos ni Jesus, no? Okay, punta kayo doon, makakita kayo ng asno, kalagan ninyo at dalhin ninyo sa akin yun ang aking sasakyan. Hindi nyo ba, wala ba kayong naisip tungkol dito? You just imagine, let's say for example, ako, sasabihin ko sa inyo, okay, punta kayo doon sa NAFCO. Meron dong mga gulay, dalhin nyo rito. So, ano mangyayari? Diba? Harangin kayo ron. Sasabihin, magnanakaw itong mga to. Hindi papayag, di ba? Diba? So, dito, anong nakapansin-pansin dito? Hindi naman sabihin natin, hindi naman kilala nung may-ari ng asno o ng donkey yung mga kukuha. Basta kukunin na lang O, ikaw. Hindi, may basta alaga ka. Pag tinanong sila, Sige. ayan, pag tinanong, sabihin ninyo, kailangan iyon ng Panginoon at ibibigay niya agad ang mga iyon sa inyo. So, nandun na tayo. Okay? Nandun na tayo. Pero yung may-ari ng donkey na ito, hindi naman sila disipulo o alagad ng Panginoon Sabihin natin, no? Ako, may alaga akong aso sa amin. Bigla na lang may pupunta. Okay? At sasabihin, kukunin namin yung aso mo kasi sabi ng Panginoon. O sino ba yun? Diba? Parang ganon. So ano yung nakikita ninyong naipamalas o naipakita rito sa tagpo na ito? Kumbaba. Okay, nauna na yon, no? Ano yung makikita ninyo? Ganon katindi, ka-impluwensya ang kapangyarihan ng Panginoon. Purihin ng Diyos. Di ba? Kumbaga hindi naman yung may-ari ng donkey, hindi naman, wala namang sinabi dito na alagad sila ng Panginoon. Basta ang sabi ng Panginoon, sige punta kayo ron sa dako ron, sa lugar na yon. Nasisigurado niya na ibibigay talaga yun. Nasisigurado niya sapagkat bago pa man pumunta, yung mga alagad, yung inutusan niyang dalawang alagad,
naka-ano na yun. Nakausap na ng Panginoon Oo. yun, Oo. Mm. miraculously. Okay? Kasi agad ang ibibigay sa inyo. Okay. Ganito. Para nasisigurado niya na kaagad. Okay. So ganito. Tayo bilang mga may naniniwala sa Panginoong Yesus, bilang may pananampalataya sa Kanya, sinisikap nating manalangin. Di ba? Itaas natin yung ating mga problema. Pero tandaan natin lagi na bago pa man natin ipanalangin yung mga problema na yan, alam na yan ng Panginoon at may nakahanda na siyang tugon para dyan. Ang kailangan lang, sumunod tayo sa Kanya. Yun ang pinakamalakas na lesson na nakikita natin dito. So, alam ng Panginoon, sapagkat siya ay all-knowing God. Alam niya yung lahat ng bagay na nangyayari sa atin. Alam niya lahat ng kilos natin. So, dito imagine mo, hindi rin nagtanong yung mga alagad eh. Paano kung gulpihin kami ron, di ba? Paano kung pagbintangan kaming magnanakaw? Hindi. Agad-agad silang sumunod sapagkat sila ay may pananampalataya at tiwala sa Panginoong Yesus. Tayo ba? Ganon din ba ang tiwala natin sa Panginoon? Okay? Minsan umiiyak tayo, no? May mga suliranin. Pero, nung kaalam na ng Panginoon yan, at may nakahanda na siyang tugon, ang kailangan ng Panginoon is sumunod tayo sa kanyang kalooban. So, at nung dinala ng mga alagad, no? Wala nang kwento tungkol doon eh. Basta kinuha nila sa Panginoon at yun na nga yung sinabi natin kanina. Okay? Sumakay ang Panginoon doon sa donkey, sa asno, at siya ay matagumpay na pumasok doon sa Jerusalem. Okay? Nasa Galilee, papuntang Jerusalem. Sabi dito sa verse 8, pakibasa nga sa verse 8, sa 8, number 8. Sino unang nakakita? Marami, Naglatag sa kanilang balaban sa daan. mayroon namang pumutol na masa ng kahit at ito'y inilatag sa daan. Okay, maraming naglatag. So, hindi naman sinasabi rito na lahat nandoon ay naglatag. Okay? Marami ring mga usyosero lang, usi. Okay? Maraming mga nanonood lang, pero marami ring naglatag ng kanilang balabal sa daan. Kumbaga hindi lahat. Hindi lahat, okay. Mayroon namang pumutol ng mga sanga ng kahoy at ito'y inilatag sa daan. So marami ang nasihan, no? Marami ang nagagalak sa tagpong yon. Sapagkat, bakit? Bakit? Wala rito yung sagot. Dumating sa pangalan, purihin ang Diyos. Bakit maraming naglatag? Maraming nagagalak, maraming natutuwa. Nagsinurin na, purihin ang anak ko ni David. Purihin ang Na Diyos. pinagpala dumating sa pangalan ng Nagsisigawan ng Panginoon. mga taong Okay. una. Sa palagay nyo ba, kung basta-bastang tao ang makikita nila na hindi nila kilala, gagawin kaya nila to? Hindi. Marami kaya maglalatag ng kanilang balabal sa daan o kaya puto ng kanilang puno, signifying the coming of the king. So, balikan natin yung kasaysayan. Maraming mga Hudyo noon na umaasa sa isang tagapagligtas. Okay? Paghaharian sila. At yung kanilang bansa, kanilang lugar, magiging independent sa Rome. Okay? Magiging independent country. So maraming ganon ng mga Hudyo. Kaya tinuturing ang Panginoong Yesus ng panahon na yon na Mesaya ng mga Hudyo. Pero, ang tanong ulit, sa palagay nyo ba kung isang ordinaryong tao, bigla na lang sumulpot, gagawin kaya ito ng mga taong nandoon? Hindi, di ba? Hindi. Obvious question, obvious answer yon.
Bakit maraming kumilala sa kanya? Sapagkat, nung una pa man, bago pa tong verse chapter 21, gumawa na ng mga himala after himala after himala ang Panginoon. Okay? Merong isang komentarista na nagsabi, actually, ang mga tao, hindi naman yan interesado, no, sa pakikinig lang sa mga mensahe ng Panginoon. Kasi maraming mensahe ang Panginoon. Lalo-lalo sa Matthew chapter 5, yung Sermon on the Mount, yung spontaneous, nagsalita ang Panginoon, do not judge so that you will not be judged, so on, enter through the narrow gate, or wide is the gate, etc. No? Marami. So, mapalad ng mapagpakumbaba, mapalad, mga ganon, mga tipong ganon. Marami yon. Mula chapter 5 hanggang chapter 7 ng Matthew. Sabi ng komentarista, ang mga tao hindi masyadong interesado ron. Kaya ang mga tao, pumupunta sa mga kung nasaan ng Panginoong Yesus kasi mas interesado sila doon sa miracle. Sa pagpapagaling na may sakit, sa pagpapalaya ng mga naalihan ng demonyo. Okay? Basta kung ano-anong miracles. Sa pagpapakain sa 5,000 tao, sa 4,000 tao, higit pa. At kung ano-ano pa, no? Yun talaga yung pinakadahilan, main reason kung bakit maraming mga tao ang sumusunod sa Panginoon. So, bago itong chapter 21. Siyempre, sa miracle na pinapakita ng Panginoon, laging nandoon lagi yung mensahe. So, hindi lamang, kaya nga sabi niya, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa mga salita na nanggagaling sa Diyos. So, binibigay niya ang pangangailangan natin, ang pangangailangan nila noon, by miracles, healing, etc., kasunod noon yung salita naman ng Panginoong Diyos bilang salita ng buhay, bilang pagkain ng kanilang spiritual na buhay. So, ganun lagi. Yun yung dahilan kung bakit marami nang nakakakilala sa Kanya. Kilala na siya, kaya nga ang dami nang sumusunod sa Kanya eh. Kaya nga ang tanong, sabi ko, kung ordinaryong tao ba na bigla-bigla na lang lilitaw na ganito, nakasakay sa asno, marami bang maglalatag ng balabal? Of course, wala. Kasi bigla na lang lumitaw. Hindi katulad ng Panginoon, nakapag-establish na siya ng komunidad, ng community na nagtitiwala sa Kanya. No? Na kung saan, ito ang punto na ito, itong sa chapter 21, nung pumasok siya sa Jerusalem, kilala na siya. Okay? Na kinilala na siya bilang hari. Okay? Ang kaibahan lang sa hari na pagkakilala nila, akala nila ito yung magiging political king, warrior king, no? Na kung saan magsisilbing pinuno nila upang mapalaya sila sa rehimen ng Romano. Yun. Sabi dito sa verse 9, pakibasa. Sa verse 9. Sisigawan ng mga taong nauuna at sumusunod sa kanya. Sigaw nila, purihin ang anak ni David. Pinagpala at ang dumating sa pangalan ng Panginoon, purihin ang Diyos. Okay. Etong unang phrase, no, purihin ang anak ni David. Anong ibig sabihin nito? Sino ba si David sa Old Testament? Tatay ni Kuan. Jesus. Tatay ni Jesus. Old Testament. Tatay sa Old So pag sinabi nitong anak, hindi yung anak na anak, no? Katulad mo, may anak ka, ilan anak mo? 5. Okay. Dami, di ba? At Pag sinabi asawa nitong ni anak, Maria Maria. pag sinabi nitong anak, lahi. Okay? Lahi-lahi ni. Lahi. So hindi sinasabing purihin ang anak ni David, lahi ni David yun. Okay? Kasi si David sa Old Testament eh. So again, ang tanong, sino ba si David sa lumang tipan? So review. Sige, isip-isip. Base sa mga naalala ninyo. So kinakailangan natin mag-isip ng konti.
So ano ba yung masasabi niyo kay David? Si David. Di ba si David tatay, apa yun? Asawa niyo ni Joseph Maria? yata. Ah, si Joseph pala yun. Di ba? Inaanto ko sa inyo. Di si David yung sakuan. Alam ko si Yung ano, David, yung kanyon, yung ganon. yung tinalo niya yung ano yun. Siya ba yun? Tinalo niya yung giant. Ayan. Yun, Ay, yun, Yun, yun. yun si Ano pangalan ng higante? Si David. Lagi At nating saka si naririnig. Goliath. Goliath, Si yun. Goliath. Okay. Maliit pa si David noon, bata pa lang siya, no? Nung tinalo niya si Goliath sa pamamagitan ng slingshot. Alam niyo yung slingshot, yung... Dati nilalaro ko yun eh. Hindi, iba yung tirador ah. Slingshot din kasi yung tirador eh. Yung tirador kasi ganun, di ba? Babalahan mo ng bato, tapos may goma ka. Tapos ganun. Pang tirador ng mga prutas. So yung slingshot na ginagamit ni David, ito yung ano, ganun. May tawag doon sa Tagalog eh. Hindi ko na babasahin. So, ano siya, para siyang, kumbaga, mahaba ah. Ganito yung style niya, para alam niyo, ma-visualize. Mahaba na ganito. Yan. Tapos, mahaba yan ha, tela yan. Birador. Birador. Tirador. Birador. Hindi yung tirador, ganun eh. Yung Birador. ito, slingshot din ito eh. So, babalahan mo siya ng bato, papaikot-ikot mo siya ng ganun, bago pagka papakawalan mo na yung bato, i-release mo na isa. Ganon. So, ganun siya. Nilalaro ko yan dati, yung slingshot na ganito eh. Yan, kunyari may lata, no? Lata ng Alaska. Doon, nakatayo yun. So, gagawin namin, ng mga barkada, may slingshot kami. Ikot na gano'n, may bato. Tapos kapag ka ready ka na, may spot mo na yung ano, lata, bibitaw mo na yan, pak! Tapos yung bato. Saan tatamaan mo, gano'n. Yun yung ano, yung ginamit ni David. So, kaya naman niya napatay si Goliath, sidetrack lang tayo ng konti. Itong si Goliath kasi, marami siyang armor, no? Warrior's armor. So, may helmet. Halos mata lang yung nakikita sa kanya. Tapos, talagang marami siyang armaments, no? Tapos espada. Nakita niya si David, di ba? Sulit lang naman nito. So, hindi ko na kinakailangan, hinubad niya lahat. Kaya itong si David, sa pamamagitan ng ng tulong ng Diyos, actually, ang Diyos naman talaga yung gumawa nun eh. Naging instrumento lang si David. So, nagkaroon si David ng idea, magaling si David sa slingshot. So, ginawa niya, yun ang ginamit niya, no? Nakita niya yung noon ni kasi wala na eh. Wala nang helmet. So, tinira niya yung noon ni Goliath. Siyempre, kapag ganun kalaki, tapos medyo malayo ka. Tapos slingshot, sobrang lakas nun. Para ka na rin may baril nun eh. So, tinamaan si Goliath sa noo. Doon siya namatay. Nagkaroon siguro ng biyak sa ulo. So, yun. Yung batukan ka lang napakalakas, ang sakit na. Diba? So, yun si David, no? Sabi nito, purihin ang anak ni David. At pagkatapos noon, nung medyo nagkaedad na si David, anong nangyari sa kanya? Karoon na ng pamilya. Okay, ano pa? Nagkasala. Okay, nandun na, nagkasala. Pero bago nagkasala, anong nangyari kay David? Naging hero siya. Dahil Okay, pinagpala naging siya ng hero. Panginoon. Sige, andun na. Ano pa, yung pinaka-momentous na buhay ni David, ano yung nangyari sa kanya? Gumawa ng sariling pamilya. Sige, Kan okay. siya, ano yan, Yung pinaka rurok ng tagumpay kan niya. siya, ano yan, kinuha siya ng Panginoon. Ano yan, iningatan. Ibig sabihin yung parang, ano yan, Ano? para magtagumpay siya ay, Sige, babalahan ko to ng bato. para magtagumpay siya, ano yun, ang Panginoon nagbe-bless sa kanya, parang gano'n, di ba? Yung may mali. Mali pa rin. Slingshot ko, ha? Sige. Screenshot na rin.
Okay. Okay, si Ret. Si David naging hari. Oh, yun pala, Yung hari pala pinaka-peak ako nga eh. ng karir niya. Ay, Yung pumalit kay sino ba yung unang hari ng Israel nung panahon na si yun? Kuan, nalimutan ko na. Sino ba yun? Nakakatalimpat. Si Jay, ano pangalan nun? Si Jay. Pag may Nagsiselos nga siya kay David eh. Pag may mali, isligat. Nagsiselos nga siya kay David. Sino ba yun? Nalimutan ko na eh. Jay ang pangalan. G. Jay. Ikaw. Nagselos nga siya kay David kaya naging hero nga si David, di ba? Okay. Alam niya siyang alam niya ang si David ang magpapasa kanya. Ay. Bagsak na yan, ha? Mababasag yan. Basag na yan, mamaya. Hindi mababasa. Okay. Ang pinalitan ni David ay si Saul. Ayun, Saul. Hindi pala si Jay. Saul. Pero siyempre ang istorya naman nagselos. Alam niya, naramdaman ni Saul na siya ang papalit kay David. Ayan sa lumang tipan, no? Sa lumang Ayun. So, naging hari si David. Literal Yan na ang hindi hari ng Israel. Okay? So, ang sabi rito, balikan natin, purihin ang anak ni David. So, ibig sabihin, yung mga taong sumisigaw ng ganito, umaasa sila na magkakaroon sila ng panibagong hari na katulad ni David. Kasi ayon sa salinlahi, no? Ng Panginoong Yesus na sinulat ni Mateo in Descendants, no? Doon siya sa lipi ni David. Ayan, ha? Okay. Kaya ang sabi dito, purihin ang anak ni David. Umaasa sila at sinabi rin naman sa propeta, sa prophecies, sa Isaiah, no? Zechariah, na magkakaroon nga ng bagong hari o tagapagligtas, Messiah, ang Israel. Kaya ito, yung mga sumisigaw rito, mga Hudyo ito, no? Mga Jews o Jewish, na naniniwala at umaasa na magkakaroon sila ng literal na haring muli, na katulad ni David, sapagkat si David ay naging makapangyarihang hari, establish ng maigi, no? Yung bansang Israel, okay? Yung lipi ng Israel. So, at mula kay David, Solomon, no? Nagkawindang-windang na kasi yung kaharian ng Israel hanggang sa nahati nga sila. Okay? So, kaya umaasa yung mga tao na eto, no? Eto si Jesus, gumagawa siya ng mga miracles. Lahat-lahat. Napaka-powerful magsalita. Okay? Napakatalino, napaka-wise, napakabait, at napakaseryoso. Okay? Sabihin na natin. Purihin ang anak ni David. Ito yung hari natin. Parang inululuklok na siya bilang hari muli na magpapalaya sa mga Israelitas doon sa pananakop ng mga Romano at magiging isang powerful nation ulit sila. So yun yung literal na pagkaunawa nila. Sigaw nila, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Pagkat Jewish people, no? They believe in God, in one God, Yahweh. Okay? Purihin ang Diyos. So they are positive, no? Positibo sila na ito na yung hinihintay nating Messiah ayon sa hula ni Isaiah, ni Zechariah. Ito na. Okay? Purihin ang Diyos. So anong sabi sa verse 10? Pakibasa. Ako na? Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. Sino kaya ito? Tanong nila. Okay. Bakit nagulo? Bakit may mga nagtatanong sino kaya ito? Ano Kasi sa yung palagay iba, niyo? parang nagtaka, hindi naniniwala. Kasi di ba, ang tao, ang iba naniniwala, ang iba, parang nanonood-nood lang. Okay. Bakit kaya merong ganon? Bakit may mga ganon? May mga taong parang nanonood-nood lang o mga... Dahil kulang sa Dahil kuwan siya. sa kanya. Kulang sa Okay. pananampalataya. Oh, Hindi isa naniniwala sa kanya, parang ganun. Ano pa? Kuan siya, anak kasi siya ni Kuan. Joseph, sabi ganun. Hindi ni David ha, anak ni Joseph kaya hindi sila naniniwala siya yan, isang Jesus talaga.
Okay. Gagawa ulit ako ng screenshot. Okay, sige. Actually, pagpasok na Jesus sa Jerusalem, maraming mga nagtatanong sino kaya ito. Okay? Ang pinaka-background kasi niyan, eto kasing week na to, Passover week. Yung pinagdiriwang ng mga Israelitas, ng mga Jewish people. Passover week yung nangyari sa Old Testament man. Yung iniligtas yung mga anak nila sa yung mga maliliit na mga ano, mga sanggol. Cross na pula. Na yun, Nilagyan ng mga dugo yung dugo. Yung mga para ano dito. para Hindi, pagdating ng sa angels, pinto. para pagdating ng angels of death, ng angel of death. Hindi, Yung mga ano lang, mga anak lang ng mga ng Egypt, mga Egyptians. So So, pinagdiriwang nila yon. Week ito ng Passover. So kapag week kasi ng Passover, maraming mga Hudyo o Jewish people na galing sa iba't ibang bansa, yung mga diaspora Jews na tinatawag. Yung mga Hudyo na dahil sa persecution o kung ano-ano pa man, economically, nagpunta sa iba't, parang tayo, di ba? Mga Pilipino, nagpunta sa iba't ibang bansa. Marami sa Japan, marami sa Amerika, for economic reasons. Maraming gano'n ang mga Hudyo. Okay? So, merong isang, of course, sa Pilipinas, sabihin natin sa Pilipinas, kilala nyo ba si ano? Kilala nyo ba si Risa Hontiveros? Sino yun? Announcer. Totoo, announcer naman yung Risa Monteveros sa Pilipinas. hindi ko, Pia Hontiveros yun. Ala, baka may ko ano. O sige, si ano, kilala nyo si Leni Robredo. Oo, announcer. Hindi ko siya pala siya. Vice President! Vice President. Hindi ko siya eh. Hindi siya Vice President. Vice President ba yun? Vice President tapos naging presidente. Ninino. Ay, oo nga sila. Announcer. O, kilala ninyo si let's say Toby Chanko. Hindi na. Chanko? Mel Chanko? Toby Chanko. Mga mayaman siguro yun, di ba? Hindi ko alam. Mel Chanko kaya ano? Okay, sige. So parang ganon. Tayo rito sa Japan, yung ibang mga tao na gumagawa din ng pangalan sa Pilipinas, maski pa paano, hindi natin kilala. Oo. Di ba? So ganon din yung mga Hudyo. Lalo na, etong ang panahon na to, all over social media. Oo, nakuha ko na kaagad. Andun na sila, di ba? So, tayo, konting ano lang, may Facebook ka, Twitter ako, Google, kung ano-ano pa. Isang bukas pa lang natin sa umaga, makikita na natin, eto, may tao na ganito, di ba? Meron kayong mga tao na kilala na hindi ko naman kilala. Pag tinanong sa akin, hindi ko kilala, syempre. So, yun, nababasa natin kaagad sa social media, lalo na cellphone ngayon. Pero nung unang panahon, wala namang ganun eh. Di ba? Kapag pumunta ang isang, halimbawa, sabihin na natin Hudyo, no? O Jewish people, pumunta ng Morocco, pumunta ng Italy, pumunta ng Syria, wala na silang balita tungkol sa bansa nila kung ano nangyari. Ganun din ang panahon na yon. Pero tuwing Passover, maraming mga Hudyo ang pumupunta sa Jerusalem para ipagdiwang yung Passover. Kasi syempre, may mga naiwan pa rin naman sila mga pamilya katulad sa atin. Nandito tayo. Pag umuwi tayo ng Pilipinas, may mga pamilya naman tayong uuwian eh. Di ba? So, ganun din sila. Kaya pag Passover, parang ano yan eh, parang piyesta para sa kanila. Matsuri, kumbaga dito sa Japan, na pinagdiriwang nila. National holiday, kumbaga. So, kaya marami nagtanong, sino kaya ito? Literal yon. Hindi talaga nila kilala dahil galing pa sila sa iba't ibang bansa eh. Umuwi lang sila ron para ipagdiwang yung Passover. Alam nila yung Passover kasi kalununuan pa nila. Pero itong Panginoong Jesus na nakita nila nung araw lang yun mismo, of course hindi nila kilala. Kaya nagtanong sila, sino kaya ito? Ha? Ano naman ang sagot ng iba?
Si Jesus ay propetang taga Nazaret sa Galilea. Ayun, sagot ng Karamihan. okay, sagot ng karamihan. Okay? So, nung nagtanong yung marami, yung iba na sino kaya ito, agad na tumugon yung karamihan. Okay? Tayo ba, pag tinanong tayo, sino ba yung pinapaniwalaan mo? Masasagot ba natin? Na si Jesus na taga Nazaret sa Galilee. Na si Jesus yung Panginoon ko. Okay? Masasagot ba natin ganun? May papakilala ba natin sa kanila? Sino ba si Jesus? Di ba? Pag tinanong tayo ng iba, sino ba si Jesus? Ano isasagot natin? Siya ang tagapagligtas. Siya ay aking Panginoon. Ayun. Siya ang ating Panginoon. Tagapagligtas buhay. Okay. Ng Amen. tao at ako sa akin. Okay, siya yung Diyos na tagapagligtas. Diyos na nagkatawang tao. Okay? Na sumagip sa akin, sa aking mga kasalanan. At binigyan ako ng pagkakataon na makapagbagong buhay. At alam ko, no, na kapag binawi na ng Panginoon tong buhay na to, makakasama ko siya sa pag-change. Sagot ng karamihan. At isa tayo sa mga karamihan doon sa panahon natin ngayon. Pagkat kilala na natin ang Panginoon. And I hope kilala din tayo ng Panginoon. Sa oras na ibinibigay natin sa Kanya, sa oras na pinagkakatiwala natin sa Kanya. And I hope na etong mga araw na to, pinagdiriwang natin yung Palm Sunday, araw ng Palaspas. I hope na kung paano naranasan ng karamihan yung galak, yung ligaya habang wini-welcome nila ang Panginoong Yesus. I hope ganun din yung galak na nararanasan natin sa tuwing maalala natin, sa tuwing magpipray tayo, sa tuwing iisipin natin ang Panginoong Yesus. Yung galak, yung ligaya. Sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga problema, sa kabila ng kung ano man yung kinakaharap natin, may galak pa rin tayo sa puso natin sapagkat sinasalubong natin siya lagi. At sapagkat siya ay nasa puso natin. Amen? Amen. Amen. So, bago tayo dumako sa huling panalangin, sa pagkanta muli, no, ng ibang kanta, ano yung naisulat ninyo? Ano yung tumatak sa inyo bukod dito sa napag-usapan natin kanina? Kuan, ano yun? Matutong magpakumbaba ang Yeah. bawat isa sa atin. Ayun. Ano pa? Walang kopyahan. Yun naman, para lang naman eh. Ito ang bakan eh. Mag-screenshot Yun naman talaga, ito Mag-screenshot naman ulit ako. talaga ang, ano yan? Ano pa? Kita nyo to? Kuan, ano yun? Sumunod Pakumbaba, sa utos ng Panginoon Diyos. faith, Ano faith? faith, ano yun, manalig. Magtiwala. At nakahanda tayong ipakilala ang Panginoon sa iba. Tatlo yun, no? Faith. Parang sa ganun, yung iba naman, magkaroon din ng pagkakakilala sa Kanya. Tulad dito, share. di ba? Tinanong sila. Tinanong ng iba, no? Sino kaya ito? So, walang pag-aalangan, no? Nasinagot naman sila ng karamihan. Si Jesus na propeta ng Nazaret at taga sa Galilee. So walang pag-aalinlangan yon. Sana tayo, kapag may nagtanong sa atin, wala rin tayong pag-aalinlangan na sabihin natin. At wala rin tayong pag-aalinlangan na ibahagi natin sa iba kung may pagkakataon na ibahagi natin ang patungkol sa Panginoong Yesus. Amen? Amen. Okay. Sirain ko na itong screenshot ko. Okay. May tanong kayo? Pastor. Pastor, dali na! Pinagluloko mo na. Hindi. Totoo naman sinasabi natin. O, kanta tayo bago tayo magano. Wala kayong tanong, no? Wala naman, naintindihan naman namin. Naintindihan naman. Okay. So, sa susunod, Easter Sunday natin.
So dala kayo ng ng itlog. Alas pas Itlog. Ay, itlog. Ano? Kakain tayo dito ng itlog. Itlog, yung... Tamago? Itlog, oo. Oh, sige. May, ano, Oo. may Wala na verse tayong nakalagay. egg hunting. Itlog lang dala kayo. Ano gagawin natin sa itlog? Kakain. Kakain na tayo. Yung ano lang? Yung kuan, ano yun? May kuan yun eh, mayroong verse na nilagay. Tingnan natin yung kanita. Oh, ganda. Works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With Love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. God will make a way Where there seems to be no way. He works His ways We cannot see. He will make a way for me. He will be my God. hold me closely to His side. With love and strength For each new day, He will make a way. He will make a way. I will walk in the wilderness, easily. Rivers in the desert I will see. Heaven will fade, but His word will still remain, and He will do something new today. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Doon naman tayo sa linggo sa bahay. Sa bahay? O sige. Pray tayo. Sa linggo na. Pray tayo and Lahan tayo. Lord, salamat po Panginoon sa natapos na gawain. At Lord, tinatas ko po sa iyo ang bawat isa. Si Sister Lourdes, Panginoon. I pray for her. Tulungan mo siya, Panginoon. Bagamat alam mo na, Panginoon, ang mga suliranin namin, Lord, we still lift to you up yung mga challenges, mga hamon sa buhay, Panginoon, mga problema sa pamilya, financially, emotionally, Panginoon. Lord, we pray na patatagin mo pang lalo kami. I pray for Sister Lourdes, for Sister Yofe, for me, Lord, na sa kabila, Panginoon, ng mga pagsubok, Lord, alam namin na nandiyan ka at nakahanda kang umakbay at gumabay sa amin, Panginoon. Lord, luwagan mo po ang aming emotional burdens, Panginoon. Bigyan mo po kami ng maayos na desisyon at disposisyon sa bawat araw ng aming buhay. Lord, hiling at dalangin ko rin po, Panginoon, na bigyan mo kami ng puwang na kung saan makapagbigay kami ng sapat na oras para sa iyo, sapagkat ikaw, Panginoon, ang dapat namin bigyan at pagtuunan ng pansin, lalong-lalo na, Panginoon, sa mga araw na ganito. Lord, maraming salamat po at kami po ay pansamantalang matatapos sa gawain na ito. And I pray for Lourdes, for your guidance upon her, Panginoon. Palagi mo po siyang bigyan ng kalakasan ng katawan. And so, be it, Panginoon, para sa bawat isa sa amin, sa aming pagtatrabaho, kalakasan lagi, Panginoong Diyos. Lord, sa lahat ng aming natutunan sa oras na ito, ikaw lamang po ang siyang aming maitaas at help us not to forget the lessons, Panginoon,
that we understood, that we learned out of this passage. Lord, thank you. Tinataas ka namin sa mataas ng sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. 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 Isang oras.